Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, pilit nating bubuksan ang isang lumang talaan na matagal nang nabaon sa limot. Ang bawat pahina nito ay basang-basa sa dugo at abo, at bawat pangalang nakasulat ay naghihintay lamang na muling bigkasin ng isang mapangahas na tinig. Humawak kayo ng mahigpit sa inyong mga higaan. Ihanda ang inyong mga sarili sa matinding kilabot. At sabay-sabay nating tuklasin ang misteryo sa likod ng mga nawawalang kaluluwa. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Binalot ng makapal at malamig na hamog ang bulubunduking bahagi ng bayan ng Sagada, Mountain Province, kung saan matatagpuan ang isang lumang pampublikong paaralan. Si Teacher Noel, isang 30 taong gulang na guro na bago pa lamang nailipat sa probinsya, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa loob ng isang madilim na silid-aralan. Ang gusali ay gawa sa lumang kahoy at adobe na may mga bintanang tsapis na lumilikha ng kakaibang lagutok sa tuwing hinahangin ang paligid. Habang pinupunasan niya ang lumang lamesang gawa sa nara, napansin niya ang isang kupas na itim na logbook na nakapatong sa ilalim ng mga lumang aklat. Kakaiba ang texture ng pabalat nito na tila gawa sa balat ng hayop na natuyo sa mahabang panahon ng pagkakaimbak. Nang buksan niya ang unang pahina, bumungad sa kanya ang pamagat na attendance ng patay na nakasulat sa isang pulang tinta na mukhang namuuna at nagkulay tsokolate. Sa ilalim ng pamagat ay may mahabang listahan ng mga pangalan ng mga estudyante na isinulat sa isang lumang estilo ng penmanship. Ang ipinagtaka ni Teacher Noel ay ang katotohanang bago ang papel, ngunit ang tinta ay tila lumang-luma na kung titingnan. Napansin niya rin na may ilang pangalan doon na pamilyar sa mga kwentong bayan ng mga lokal sa Sagada. Akala niya ay isa lamang itong lumang listahan na naiwan ng nakaraang guro. Kaya isinantabi niya muna ito at ipinagpatuloy ang pag-aayos. Habang lumalalim ang gabi, ang 59 na taong gulang na principal ng paaralan ay naglalakad sa madilim na koridor, hawak ang isang lumang gasera. Nakita niya si Teacher Noel na nagtatrabaho pa rin, kaya pumasok siya sa silid upang paalalahanan ito tungkol sa kasaysayan ng lugar. Ayon sa principal, ang paaralang iyon ay muling itinayo lamang matapos ang isang malagim na sunog na naganap eksaktong 50 taon na ang nakararaan. Maraming mga mag-aaral at guro ang nasawi sa insidenteng iyon, at ang ilan sa kanilang mga pangalan ay hindi na kailanman natagpuan sa mga opisyal na talaan ng gobyerno. Binigyang diin ng principal na huwag pakikialaman ang mga lumang gamit na nakatabi sa silid-aklatan. Matapos umalis ng principal, dumaan naman ang 57 taong gulang na janitor na si Mang Pedro na may dalang lumang walis at timba. Napatingin si Mang Pedro sa itim na logbook na nasa ibabaw ng mesa ni Teacher Noel at biglang nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha. Binalot siya ng matinding takot at agad na binalaan ang bagong guro na sunugin o itapon ang talaang iyon bago pa mahuli ang lahat.
Sinabi niya na ang logbook na iyon ay sumpa at kusa itong napupuno ng mga bagong pangalan gabi-gabi nang walang gumagamit. Ngunit bilang isang modernong guro, hindi naniwala si Noel at itinuring lamang itong isang simpleng pamahiin. Kinabukasan, pumasok na ang mga estudyante sa klase ni Teacher Noel, kabilang ang 15 taong gulang na si Mia at ang 16 na taong gulang na si Carlo. Kapansin-pansin ang katahimikan sa loob ng silid-aralan na tila may mabigat na enerhiyang nakasabit sa hangin na nagpapahirap sa bawat paghinga. Kinuha ni Teacher Noel ang itim na logbook upang simulan ang pagtawag sa attendance ng kanyang mga bagong mag-aaral para sa araw na iyon. Napansin niya na sa ibaba ng listahan ng kanyang mga buhay na estudyante, may 3 bagong pangalan na nakasulat sa pulang tinta. Ang mga pangalang ito ay hindi pamilyar sa kanya, ngunit napilitan siyang basahin ang unang pangalan dahil sa kuryosidad. Abigail Mendoza, malakas na tawag ni Teacher Noel sa unang pangalang nakasulat sa pulang tinta na nasa dulo ng kanyang listahan. Biglang huminto ang ihip ng hangin sa labas at ang buong silid-aralan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na nagdulot ng kilabot sa lahat. Sa likurang bahagi ng silid, malapit sa isang lumang aparador, ay biglang lumitaw ang isang pamilyar ngunit maputlang anino ng isang batang babae. Ang kanyang uniforme ay kupas at may mga bakas ng uling, habang ang kanyang mga mata ay blangko at nakatitig ng diretso kay Noel. Sumagot ito ng isang mahina at nanginginig na, "Andito po ako, sir," na nagpatindig ng balahibo ng lahat. Nagsigawan ang mga estudyante dahil sa takot, partikular na sina Mia at Carlo na nakaupo malapit sa likurang bahagi ng silid-aralan. Nagkagulo ang buong klase habang ang maputlang anino ng batang babae ay dahan-dahang naglaho na parang usok sa hangin. Si Teacher Noel ay natulala. Hawak pa rin ang lumang logbook habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot. Agad niyang pinauwi ang mga estudyante at mabilis na nagtungo sa opisina ng guidance counselor upang iulat ang kanyang nasaksihan. Ang unang kabanata ng malagim na kwentong ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kaisipan ng bagong guro. Pumunta si Teacher Noel sa guidance office kung saan naroroon ang 41 taong gulang na guidance counselor na si Ma'am Elena. Nakita ni Elena ang pamumutla at labis na pagkatakot sa mukha ng guro. Kaya pinainom niya muna ito ng mainit na tubig. Matapos pakinggan ang kwento ni Noel, naging seryoso ang mukha ni Elena at sinabing may katotohanan ang mga lumang kwento. Sinabi niya na si Abigail Mendoza ay isa sa mga estudyanteng namatay sa sunog noong taong 1976 sa mismong silid na iyon. Ang pagtawag sa kanyang pangalan mula sa sumpa na logbook ay tila isang imbitasyon para sa kanyang kaluluwa na bumalik. Lumipas ang ilang araw, ngunit ang takot ay nanatiling buhay sa puso ng mga mag-aaral at mga guro sa lumang paaralan. Nagpasya si Teacher Noel na magtungo sa silid-aklatan sa bayan ng Karkar, Cebu, kung saan lumipat pansamantala.
ang kanilang operasyon para sa pananaliksik. Doon ay nakatagpo niya ang 46 na taong gulang na librarian na si Mrs. Castro na matagal nang nag-aalaga ng mga lumang dokumento. Nagtanong si Noel tungkol sa kasaysayan ng sunog at kung mayroon silang mga lumang kopya ng attendance sheets mula sa taong 1976. Mukhang nag-atubili si Mrs. Castro noong una, ngunit nang makita ang determinasyon ng guro, dinala niya ito sa pinakailalim na bahagi ng silid. Sa pinakamadilim na sulok ng silid-aklatan, inilabas ni Mrs. Castro ang isang lumang kahon na puno ng mga sunog na papel at dokumento. Doon ay nakita ni Teacher Noel ang mga larawan ng mga biktima at laking gulat niya nang makita ang mukha ni Abigail Mendoza. Ang mukha sa larawan ay eksaktong kapareho ng multong lumitaw sa kanyang silid-aralan ilang araw na ang nakalilipas. Sinabi ng librarian na ang sunog ay hindi isang aksidente, kundi sanhi ng isang ritual na isinagawa ng isang dating guro. Ang gurong iyon ay nabaliw matapos mawalan ng sariling anak at ginamit ang buhay ng mga estudyante bilang kapalit. Habang nagbabasa si Teacher Noel, nakaramdam siya ng isang malamig na presensya sa kanyang likuran na tila may nagmamasid sa bawat galaw niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang security guard ng paaralan, ang 53 taong gulang na si Tatay Tomas na nagpapatrolya sa gabi. Sinabi ni Tatay Tomas na gabi-gabi niyang naririnig ang mga yabag ng mga paa at iyak ng mga bata sa silid-aralan ni Noel. Binalaan niya ang guro na huwag nang bumalik doon kapag sumapit na ang dilim dahil lumalakas ang kapangyarihan ng mga ligaw na kaluluwa. Ang babalang ito ay lalong nagpadilim sa isipan ni Noel na unti-unti nang nilalamon ng misteryo. Bumalik si Teacher Noel sa kanyang paaralan sa Sagada na may mas mabigat na dalahin at mas malalim na takot sa kanyang puso. Nang gabi ring iyon, napilitan siyang mag-overtime upang tapusin ang mga grado ng kanyang mga estudyante bago ang katapusan ng buwan. Habang nag-iisa sa silid, muli niyang narinig ang mahiwagang kaluskos ng mga pahina ng itim na logbook na nasa kanyang mesa. Dahan-dahan itong bumukas sa sarili nito at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isa pang bagong pangalan. Ang pangalang nakasulat sa sariwang pulang tinta ay Reynaldo Cruz. Nakasunod lamang ng pangalan ni Abigail. Kinabukasan, pumasok ang mga estudyante na may baong takot, ngunit kailangan nilang magpatuloy sa kanilang mga aralin para sa darating na pagsusulit. Si Mia ay napansin na ang kanyang katabi sa upuan na si Carlo ay tila balisa at palaging nakatingin sa kisame ng silid. Tinangka ni Teacher Noel na iwasan ang paggamit ng itim na logbook, ngunit isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-utos sa kanya na buksan ito. Parang may bumubulong sa kanyang tainga na basahin ang susunod na pangalan upang matapos na ang nagpapasimulang sumpa. Labag man sa kanyang kalooban, binigkas ng kanyang mga labi ang pangalang Reynaldo Cruz. Sa sandaling mabanggit ang pangalan, ang mga ilaw sa kisame ay sabay-sabay na namatay
at ang buong silid ay binalot ng kadiliman. Isang matinding amoy ng sunog na karne at uling ang biglang kumalat na naging sanhi ng pag-ubo at pag-iyak ng mga estudyante. Sa gitna ng silid, lumitaw ang isang batang multo. Nasunog ang kalahating bahagi ng mukha at ang mga kamay ay kalansay na. Tumingin ito kay Carlo na biglang napasigaw ng malakas habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang manginig ng marahas. Ang batang multo ay dahan-dahang lumapit kay Carlo na tila may kinukuha mula sa kaibuturan ng kaluluwa ng takot na mag-aaral. Sumigaw si Mia at tinangkang hawakan ang kamay ni Carlo. Ngunit ang katawan ng kanyang kaibigan ay tila naging kasing lamig ng yelo. Sa isang kurap ng mata, kapwa naglaho ang batang multo at si Carlo na nag-iwan lamang ng isang bakanteng upuan. Ang mga estudyante ay nagtakbuhan palabas ng silid sa matinding histerya, habang si Teacher Noel ay napaluhod sa sahig dahil sa panghihina. Ang sumpa ng attendance sheet ay nagsisimula ng makuha ang mga buhay na mag-aaral upang palitan ang mga patay. Ang silid-aralan ay unti-unti nang nagiging isang bitag na walang sino man ang makakatakas ng buhay. Dumating ang principal at ang guidance counselor matapos marinig ang kaguluhan at nakita nila si Teacher Noel na umiiyak sa sahig. Ang upuan ni Carlo ay may marka na ngayon ng uling na tila ba doon nagtapos ang kanyang hiram na buhay sa mundong ito. Sinubukan ng principal na patahimikin ang insidente upang hindi magpanik ang buong komunidad. Ngunit huli na ang lahat para sa mga bata. Alam ni Noel na ang bawat pangalang binabasa niya ay may katumbas na buhay na mawawala sa kanyang sariling klase. Ang takot ay naging isang madilim na anino na sumusunod sa bawat hakbang ng mga natitirang tauhan. Lumipas ang mga araw at ang bilang ng mga estudyante sa klase ni Teacher Noel ay dahan-dahang nauubos dahil sa takot at pagkawala. Ang bawat silid sa paaralan ay nababalutan na ng isang kakaibang aura ng kamatayan, partikular na sa lungsod ng Iloilo, kung saan naganap ang ilang pagpupulong ng mga guro. Napansin ni Mia na ang mga dingding ng kanilang silid-aralan ay unti-unting nagbabago ng kulay, nagiging kulay abo na parang nadarang sa apoy. Ang mga lumang desk na gawa sa kahoy ay nagkakaroon ng mga bitak na may kasamang amoy ng usok tuwing umaga. Kahit anong linis ng janitor na si Mang Pedro, ang amoy ng sunog ay hindi nawawala sa paligid. Isang hapon, habang nag-iisa si Mia sa silid upang mag-ayos ng kanyang mga libro, nakita niya ang pagpasok ng guidance counselor na si Ma'am Elena. May hawak si Elena na isang lumang krusipiho at ilang piraso ng asin na balak niyang isabog sa 4 na sulok ng silid. Sinabi niya kay Mia na kailangan nilang protektahan ang kanilang mga sarili dahil ang sumpa ay lumalakas kapag papalapit ang anibersaryo ng sunog. Habang nag-uusap sila, ang pinto ng silid-aralan ay biglang sumara ng malakas at ang kandado ay kusang umikot. Ang hangin sa loob ay naging napakainit na tila ba sila ay nasa loob ng isang nagbabagang hurnuhan.
Nagsimulang magmula ang makapal na usok sa ilalim ng sahig, kahit na walang totoong apoy na makikita sa paligid ng silid. Si Ma'am Elena ay nagsimulang magdasal ng malakas, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa isang nakatatakot na tawanan ng isang matandang babae. Mula sa likod ng pisara, lumitaw ang anino ng dating teacher na si Miss Encarnacion, ang gurong namatay sa sunog 50 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mukha ay tunaw na dahil sa apoy at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at pagnanais ng higit pang kaluluwa. Tumingin ito ng diretso kay Elena na biglang nawalan ng hininga at napahawak sa kanyang leeg. Tinangka ni Mia na basagin ang bintanang kapis gamit ang isang upuan, ngunit ang kahoy ay naging kasing tigas ng bakal dahil sa sumpa. Nakita niya kung paano dahan-dahang itinaas ng invisible na puwersa ang katawan ni Ma'am Elena sa hangin habang ito ay nangingisay. Ang dating teacher ay bumulong ng mga salitang hindi maintindihan at sa isang saglit, ang katawan ni Elena ay binalot ng isang espiritual na apoy. Walang nagawa si Mia kundi ang umiyak at magsumamo habang ang guidance counselor ay naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Nang bumukas ang pinto, tanging ang natunaw na krusipiho na lamang ang naiwan sa sahig. Nakarating ang balita ng pagkawala ni Ma'am Elena kay Teacher Noel na nooy kasama ang security guard na si Tatay Tomas sa guardhouse. Lalong naging malinaw kay Noel na ang paaralan ay unti-unting nagiging eksaktong replika ng nangyaring sunog 50 taon na ang nakararaan. Ang bawat sulok ng gusali ay bumabalik sa hitsura nito noong gabi ng trahedya at ang mga buhay ay serves bilang panggatong. Nagpasya si Noel na harapin ang principal upang hingin ang buong katotohanan tungkol sa ritual na ginawa ni Miss Encarnacion noon. Alam niyang may tinatagong lihim ang matandang lalaki na maaaring maging susi sa kanilang kaligtasan. Pumasok si Teacher Noel sa opisina ng principal nang walang paalam at nakita niya itong nakatitig sa isang lumang larawan ng klase noong 1976. Ang principal na may luha sa kanyang mga mata ay umamin na siya ay isa sa mga nakaligtas sa sunog noong siya ay bata pa. Siya ang dahilan kung bakit muling itinayo ang paaralan sa pag-asang makakahanap siya ng paraan upang mapayapa ang mga kaluluwa ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang itim na logbook ay hindi niya kayang sirain dahil ito ay nakatali sa kaluluwa ng dating teacher na si Miss Encarnacion. Ang bawat bagong guro na pumapasok ay nagiging instrumento ng sumpa upang ipagpatuloy ang attendance. Kailangan mong tapusin ang listahan, Noel, dahil kung hindi, lahat tayo ay susunugin ng kanyang galit. Nanginginig na sabi ng principal habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ang silid ng principal ay nagsimula na ring magbago. Ang mga modernong kagamitan ay napapalitan ng mga lumang kagamitan mula sa nakaraang siglo. Si Teacher Noel ay nakaramdam ng matinding galit at kawalan ng pag-asa dahil sa nalamang katotohanan mula sa kanyang pinuno.
Batid niyang ang kanyang buhay at ang buhay ng natitirang mga estudyante tulad ni Mia ay nasa bingit na ng kamatayan. Lumabas siya ng opisina na may determinasyong hanapin ang paraan upang sirain ang sumpa. Nagtungo si Noel sa silid-aralan upang hanapin si Mia, ang tanging estudyanteng natitira sa kanyang listahan na hindi pa naglalaho. Nakita niya ang batang babae na nakaupo sa kanyang desk, nakatitig sa kawalan habang ang buong paligid ay patuloy na nagbabago. Ang kisame ay may mga tulo na natunaw na semento at ang sahig ay puno ng mga abo na tila galing sa isang malaking sunog. Lumapit si Noel kay Mia at nangakong gagawin ang lahat upang mailigtas ito mula sa madilim na tadhana. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang itim na logbook ay muling nagbukas sa isang bagong pahina. Naghihintay ng huling hatol. Gabi na at ang buong paaralan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay namatay na rin. Si Teacher Noel at si Mia ay nanatili sa loob ng silid-aralan kasama ang security guard na si Tatay Tomas na nagbabantay sa pinto. Nagpasya silang huwag nang umalis dahil ang buong labas ng paaralan ay naging isang madilim na kawalan na walang hangganan. Napansin ni Tatay Tomas na ang mga bintana ay hindi na nagpapakita ng labas ng sagada, kundi isang pulang langit na puno ng usok. Ang paaralan ay ganap ng nahiwalay sa mundo ng mga buhay at pumasok sa mundo ng mga patay. Biglang narinig ang malalakas na kaluskos sa bubong ng silid na sinundan ng tunog ng mga umiiyak na bata na humihingi ng tulong. Si Tatay Tomas ay naglabas ng kanyang lumang baril at itinutok ito sa pinto habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Ang pinto ay biglang nawasak at pumasok ang janitor na si Mang Pedro, ngunit ang kanyang mga mata ay puti na at may lumalabas na dugo. Ang janitor ay naging isang kasangkapan na ng mga multo at ang kanyang layunin ay kunin ang natitirang mga buhay. Sumugod si Mang Pedro kay Tatay Tomas at bago pa man makabaril ang gwardya, kapwa sila binalot ng madilim na usok. Naiwan silang dalawa ni Mia sa loob ng silid, habang ang itim na logbook sa mesa ay nagsimulang magliwanag ng isang madilim na pulang kulay. Ang mga pahina ay mabilis na umikot hanggang sa huminto ito sa pinakahuling pahina kung saan nakasulat ang pangalan ni Mia. Kasunod ng pangalan ni Mia ay ang pangalan ni Teacher Noel na isinulat sa isang sariwa at umaagos na dugo na tila galing sa kanyang sariling katawan. Napagtanto ni Noel na ang sumpa ay hindi titigil hanggat hindi niya tinatawag ang kanyang sariling pangalan at ang pangalan ng kanyang huling estudyante. Ang buong silid ay nagsisimula ng gumuho dahil sa espiritual na init ng apoy. "Sir, natatakot po ako. Ayoko pong mamatay dito," umiiyak na sabi ni Mia habang yakap ang kanyang mga tuhod sa sulok ng silid. Nakita ni Teacher Noel ang mukha ng dating teacher na si Miss Encarnacion na nakasilip sa bintana, may hawak na lumang sulo na may itim na apoy.
Ang Batang Multo at ang iba pang mga kaluluwa ng mga namatay noong 1976 ay nagsimula ng pumasok sa silid mula sa mga dingding. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na attendance sheet at ang kanilang mga blankong mata ay nakatitig sa natitirang magguro at mag-aaral. Walang nang mapagtagaguan ang dalawa sa loob ng nasusunog na dimensyon. Sa kabila ng matinding takot, kinuha ni Teacher Noel ang lumang logbook at hinarap ang dating teacher na si Miss Encarnacion sa gitna ng silid. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang nakaraan ay tapos na at ang mga bata ngayon ay walang kasalanan sa nangyaring trahedya 50 taon na ang nakalilipas. Ngunit si Miss Encarnacion ay naglabas ng isang nakatutulig na sigaw na nagdulot ng pagkabitak ng mga natitirang salamin sa silid-aralan. Sinabi ng multo na ang attendance ay kailangang makumpleto upang ang kanilang mga kaluluwa ay makalaya at makalipat sa kabilang buhay. Ang pagpipilian na lamang ni Noel ay ang ibibigay ang kanyang sarili o panoorin si Mia na mamatay. Tumingin si Noel kay Mia na may malalim na lungkot at paghingi ng tawad sa kanyang mga mata dahil sa hindi niya ito na ipagtanggol ng maayos. Alam niyang bilang isang guro, ang kanyang tungkulin ay protektahan ang kanyang estudyante kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Binuksan niya ang logbook sa huling pagkakataon at huminga ng malalim habang ang paligid ay patuloy na nagliliyab sa invisible na apoy. Pinigkas niya ang pangalang Mia Santos nang may buong lakas at katatagan sa kanyang nanginginig na tinig. Ang buong silid ay tila sumabog sa isang puting liwanag matapos mabanggit ang pangalan. Kasunod ng pagtawag sa pangalan ni Mia, ang katawan ng batang babae ay dahan-dahang binalot ng isang mahinahong liwanag na iba sa apoy ng mga multo. Ang mukha ni Mia ay nagbago mula sa takot patungo sa isang mapayapang ekspresyon habang ang kanyang kaluluwa ay unti-unting humihiwalay sa katawan. Tumingin siya kay Teacher Noel at nagpasalamat bago tuluyang maglaho na parang isang bituin sa kalangitan ng gabi. Ang dating teacher ay ngumiti ng mapait dahil nakuha na niya ang huling estudyante na kulang sa kanyang listahan ng mga biktima. Ngayon, ang natitira na lamang sa sumpa na talaan ay ang pangalan ni Teacher Noel. Hinarap ni Teacher Noel ang kanyang sariling tadhana habang ang itim na logbook ay nagsisimulang sumunod sa kanyang sariling mga kamay. Ang tinta ng kanyang pangalan ay naging mas maliwanag at alam niyang siya na ang susunod na tatawag sa kanyang sarili para sa huling attendance. Ang buong paaralan ay ganap ng naging isang replika ng abo at uling na handa ng lamunin ang kanyang buong pagkatao. Sa huling sandali ng kanyang buhay bilang isang mortal, naramdaman niya ang malamig na hawak ni Miss Encarnacion sa kanyang balikat. Ang huling kabanata ng kanyang buhay ay magsisimula na sa mundo ng mga patay. Ang silid-aralan ay ganap ng naging isang eksaktong replika
ng nasunog na gusali noong taong 1976 na walang iniwang bakas ng modernong panahon. Si Teacher Noel ay nakatayo sa harap ng klase, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga upuan ay okupado na ng lahat ng mga estudyanteng namatay sa sunog. Kasama sa mga nakaupo doon sina Carlo, Abigail, Reynaldo, at maging ang kaluluwa ng guidance counselor na si Ma'am Elena at ng janitor. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may malamig at blankong ekspresyon, naghihintay sa huling hakbang ng ritual ng attendance. Sa gitna ng entablado ay ang dating teacher na si Miss Encarnacion na nakangiting nakatitig sa kanya. Kinuha ni Teacher Noel ang itim na logbook na ngayon ay gawa na sa kanyang sariling balat at ang tinta ay ang kanyang sariling dugo. Alam niyang wala nang hihigit pang takas mula sa sumpang ito at ang tanging paraan ay ang tapusin ang huling attendance sheet. Tumingin siya sa kanyang sariling pangalan na nakasulat sa pinakailalim ng listahan na may kasamang petsa ng kasalukuyang gabi. Huminga siya ng malalim, pinalakas ang kanyang loob at pinigkas ang kanyang sariling pangalan, Teacher Noel. Ang buong silid ay biglang nanginginig ng malakas habang ang isang tunay na apoy ay nagsimulang sumiklab sa paligid ng silid. Sa sandaling tawagin niya ang kanyang sarili, ang tunay na apoy ng nakaraan ay sumiklab at binalot ang buong katawan ni Teacher Noel ng walang katapusang sakit. Ngunit sa halip na sumigaw, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng pagkumpleto at pagwawakas ng mahabang serye ng sumpa sa paaralan. Ang mga kaluluwa ng mga mag-aaral, kasama sina Mia at Carlo, ay nagsimula ng magliwanag at dahan-dahang umakyat patungo sa langit. Ang sumpa ng attendance sheet ay natapos na dahil ang listahan ay ganap ng napuno at ang huling guro ay nagbuwis ng buhay. Ang dating teacher na si Miss Encarnacion ay naglaho na rin na parang abo sa hangin. Kinabukasan, ang mga lokal na awtoridad sa Sagada ay nagtungo sa lumang paaralan matapos iulat ng mga kalapitbahay ang isang malaking usok kagabi. Laking gulat nila nang matagpuan ang paaralan na ganap na buo at walang anumang bakas ng sunog o pinsala sa mga dingding. Ngunit ang ipinagtaka ng lahat ay ang pagkawala ng bagong guro na si Teacher Noel, pati na rin ng principal at ng iba pang staff. Sa ibabaw ng lamesa sa silid-aralan, natagpuan ng mga pulis ang isang lumang itim na logbook na kupas na ang mga pahina. Nang buksan nila ito, ang lahat ng pahina ay blanko maliban sa isang sulat kamay sa dulo. Ang sulat kamay sa dulo ng logbook ay isang babala na isinulat sa pulang tinta na tila sariwa pa at may amoy ng sunog. Nakasaad doon na ang paaralang ito ay laging maghihintay ng bagong guro na muling magbubukas ng talaan ng mga patay sa hinaharap. Ang bawat pangalang isusulat ng mga susunod na henerasyon ay magiging imbitasyon para sa muling pagkabuhay ng sumpa ng nakaraan. Ang misteryo ng paaralan ay nanatiling nakatago sa mga bundok, naghihintay ng susunod na biktima na hindi naniniwala sa mga pamahiin.
Ang kwento ng attendance ng patay ay naging isang permanenteng bahagi ng madilim na kasaysayan ng lugar. Ang matinding twist sa kwentong ito ay ang katotohanang ang principal na nakaligtas noong 1976 ay ang siyang mismong nag-imbita kay Teacher Noel upang maging kapalit niya. Alam ng principal na upang siya ay makalaya sa sumpa, kailangan niyang magsakripisyo ng isang bagong guro na tatapos sa attendance sheet. Sa huli, ang principal ay naging bahagi pa rin ng mga ligaw na kaluluwa dahil sa kanyang kataksilan sa kanyang mga kasamahan sa paaralan. Ang kasamaan at takot ay muling nagwagi sa ilalim ng madilim na gabi ng Sagada, kung saan ang mga patay ay patuloy na nag-a-attendance. Ang aral na mapupulot natin sa malagim na kwentong ito ay ang kahalagahan ng pagrespeto sa mga kwento at babala ng nakaraan, lalo na sa mga lumang lugar. Ang kawalan ng paniniwala at ang pagwawalang bahala sa mga pamahiin ay maaaring magdala sa atin sa isang kapahamakan na hindi na natin matatakasan. At higit sa lahat, ang pagiging makasarili, tulad ng ginawa ng principal, ay laging may katapat na mas mabigat na parusa sa huli. Ang bawat piraso ng kasaysayan, gaano man kadilim, ay dapat irespeto at huwag nang muling pakialaman upang hindi magising ang mga natutulog na sumpa. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwentong attendance ng patay ay isang paalala na ang bawat pangalang ating binibigkas at bawat lumang bagay na ating pinapakialaman ay may dalang hindi nakikitang panganib. Naway naging kapanapanabik at naghatid ng kilabot sa inyong mga puso ang ating paglalakbay sa madilim na silid-aralan ng Sagada. Huwag nating kalimutan na ang mga kaluluwang hindi natatapos ang kanilang misyon sa lupa ay laging naghahanap ng mga buhay upang sila ay samahan sa kadiliman. Matulog kayo ng may pag-iingat at tiyakin na walang ibang pangalan ang nakasulat sa inyong mga sariling talaan bago kayo pumikit. Maraming salamat sa lahat ng mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Kung kayo ay kinilabutan at nagustuhan ang kwentong ito, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim at pindutin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong upload na kwentong magpapatindig ng inyong balahibo. I-share nyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan upang sabay-sabay kayong makaramdam ng takot sa bawat gabi. Mag-iingat kayo palagi, magdasal bago matulog, at hanggang sa susunod nating pagtatagpo sa rurok ng kadiliman at lagim.